Hello, magandang gabi po. Uh, Unang bati para kay Attorney Bobby Tabad. Sunod, pangalawang bati para kay Attorney Cirilo Sabare. Sunod na bati para kay Attorney Roniel P. Diyan sa Palawan. Kasunod na bati kay Attorney uh, Topacio. So ngayon, ito pang pag-usapan po natin sa ngayon. Ang topic po natin, napapansin nyo na pilit pinipilit. Pilit pinipilit. Pilit pinipilit ni Remulla ang kuno may warrant of arrest na si Bato na hawak niya. Ito ay nagkaroon ng kulay na parang totoo nung magsalita na rin si Harry Roque na talaga palang meron ng warrant of arrest laban kay Bato. So, ang focus po sa ngayon ng issue ay para maiwanan ng tao sa isip nila yung tinatawag na mali-malitang pera, 56 million lahat na binigay kay Bongbong Marcos. Ganon taktika ni Bongbong para mawala sa isip ng tao. Bagsak na nga ngayon popularidad niya. Pinakahuli, nasa 21% ang kanyang popularidad. Ibig sabihin po, sa 5 Pilipino, isa lang ang nakagusto sa kanya. Kakahiya ka, umalis ka na. Ayaw ka na. Pag ayaw ka na, ba't may pagpipilitan sarili mo? Yan po yung tinatawag na kaso ng loss of trust, betrayal of public trust, na hindi na kailangan impeachment. Kailangan pa bang i-memorize yan, BBM? Nakakahiya ka na. Unang-una, bakit hindi ka mahiya? Mali-malita pong pera ay napunta sa iyo. Hindi mo pa naitatanggi. Ang tanging masasabi nyo lang pares kayo ni Remulla, parang AI. Defense AI. Sino ba? Anong defense AI? May mga dokumento pinakita. Ito naman si Remulla. Ano daw? Defense AI, hindi naman daw siya, na hindi niya masasabi na hindi totoo. Hindi naman sabi na totoo. Play safe talaga to si Remulla talaga. Tapos nagsabi pa ha. Wala daw nag-question sa kanyang karera ever since na nilbihan siya sa pamahalaan. At kahit daw si Marcos at saka si Romualdez, kaya na daw ikuan. Tumahimik ka na nga, Remulla. Yung anak mo nga ginawan mo ng paraan para mapabilis ang kaso at wala nang nagtatanong. Yung anak mo na nahuli ng PIDEA na tumanggap ng koryo na may laman na kush. Ano yung kush? Yung high-grade marijuana. Dadalhin mo yan hanggang sa dulo ng iyong huling hininga mo. Yung mga ganong mga bagay. So ngayon, sinasabi niya, ang style niya ngayon, nagsasabi siya, na meron akong warrant of arrest, may kopya ako, pero hindi lang official copy. Ang ginawa naman ni Bato, yung abogado niya si Attorney Israelito Torion, kasama si Attorney Martin Delgra, ay nagsampa ng motion na utusan ng Supreme Court si Remulla na ibigay sa Supreme Court ang kopya ng ICC warrant. Anong nangyari? Sinabi ni Supreme Court premature yan, hindi naman yan. Hindi natin pwede panghawakan yung sabi ni Remulla na meron. Kumbaga parang tinitingnan lamang ng Supreme Court na kwento. Pero si Bato, kahit anong kwento, natatakot. Ngayon, ang nangyari, hindi naman talunan si Bato sa motion niya na yun. Motion lang yun na hindi petition. Kasi yung petition yung karugtong ng petition sinampa noong March 11 pa. Nung inalis nung pinapunta sa dahig si Duterte. O dahig kung pag-pronounce. Kaya ito pong huli, nag-file ng motion si Bato lang. At binasura ng Supreme Court yung hearing niya na utusan si Remulla na bigyan sila ng kopya ng ICC. For all you know, kahit ako Supreme Court, kahit alam ko na meron pa si Remulla, hindi ko talaga papayagan yun. Bakit?
magiging mapapahiya ang Supreme Court natin sa ICC. Kasi mayroong tinatawag na Code of Secrecy yan. Kaya para hindi lumampas ang Supreme Court ng Pilipinas sa ICC, hindi minabuti na nilang tinanggihan yung hiling ni Bato na bigyan siya ng kopya ng ICC warrant. Next, pero yung kagandahan doon, binigyan ng 10 araw si Remulla at iba pa na sumagot sa motion ni Bato. So yan, ang mga tingnan natin kung ano yung mga utos ng Supreme Court. Dito nyo makikita. Ito po ang utos ng Supreme Court. Habang binabasa ko, ipakita ko rin sa inyo para sabihin niyo hindi tayo nag-imbento ng kwento. Hindi kagaya ng iba dyan ng mga vlogger, nag-imbento ng marites na mga kwan. O, yan. Dali ah. Sana ba yun? Sana ba gits? Ayan. Palaki natin. Notice from the Philippine Supreme Court. Yan. Sinasabi rito, ang utos, the court resolves to require the parties to file the respective memoranda in 30 days. Ibig sabihin, memoranda, final argument. So, yung final argument, kung kailan ba ito pinalabas? Pinalabas ito noong November 11. So, dapat December 11, ngayon meron na sila sinabit. So, ano ang laman ng memorandum na iniutos? Ito po ang laman ng memorandum. So, kahit pa man nagsabi si John B. Remulla na may kopya na daw siya ng ICC warrant of arrest, ay obligado pa rin sila magsumiti nitong memorandum. So, sino magsabit ng memorandum? Si Lucas Bersamin at ang kapalit niya na si Ralph Recto. Si Jesus Crispin Remulla na DOJ papalit ang kanyang acting DOJ secretary. Tapos si General Romel Marbel na papalit ang kanyang acting na ngayon na si Nartates. At si Story nakapalit ng sinong si IDG ngayon. Ito ay may patungkol sa arrest ni former President Rodrigo Roa Duterte. At ang inutusan sumagot ay ito nga si Lucas Bersamin na ang papalit sa kanya ay sinabi ko na kanina na si Ralph Recto. Si Juan Victor Remulla, si John Vic Remulla. O yan. Ngayon, ang inutos magsumiti ng memorandum. 30 days. Ang mga laman ng memorandum ganito. Ang tanong, pailatag ninyo ang inyong argumento. Kung moot and academic na ba yung kasong ito? Ba't ano bang kasong ito? Ang kasong ito ay naghihingi na ideklara na walang jurisdiction ang ICC at saka yung aresto ni Duterte ay illegal. Yan. So ngayon, ang tanong nito ng Supreme Court, mag-argumento kayo kung ang kaso na ito ay dahil andun na si Duterte sa dihig at andito pa si Bato, ay moot and academic na ba? So sa moot and academic na issue, ito yung tatlong tanong. Kung ang Pilipinas na mga opisyal na ito na nag-aresto kay Duterte, ay pwede ba nila, sabi na, whether the respondents may legally carry out possible directives. So, pwede ba may papatupad ng mga respondyente kung ano man ang utos ng korte? Ang sagot yan, depende sa utos, kung anong utos. Kasi hindi na nila pwedeng sabihin, dalhin si Duterte sa korte. Kasi habeas corpus naman yun, sa isang kaso yun. Pangalawa, whether more appropriate legal remedies may be availed of the petitioners. Ang tanong,
Pwede pa ba may iba pa bang remedyo? So, ayun ang kung ako tanungin mo, ito na po yung pinaka-remedyo. Ang habeas corpus ay naisampa na rin. So, pero halos magkapareho sila. It doesn't matter kung iba, pero halos pareho ang laman ng facts of the case. Tapos, whether kung ang exception sa mootness apply, mag-apply, hindi po ito magiging moot na academic. Una, ang one of the exceptions to the mootness ay kung kinakailangan ng Supreme Court magsabi kung ano dapat ang batas. Kung paulit-ulit ito mangyari na hindi naman na desisyonan ay may kwan pa. Meron pang tinatawag na ano ang Supreme Court? Meron pang tinatawag na kapangyarihan sa pagsasabi ko ano ba talaga. So, ibig sabihin, para hindi na maulit ito, kay Bato, magdesisyon na ngayon ang Supreme Court. So, ibig sabihin, dapat magdesisyon ang Supreme Court, unang-unang tanong na kung bakit ito. Pwede na kayo malis. Pwede magdesisyon ng Supreme Court na kung pwede ba gagawin kay Bato yun o hindi. Ganun lamang po. Kaya hindi po ito moot and academic. So, number 2, whether the court must exercise restraint in view of the ongoing proceedings before the International Criminal Court, whether the ICC possesses and may exercise exclusive jurisdiction over the case under the person President Rodrigo Roa Duterte despite the withdrawal of the Philippines from the Rome Statute, whether the withdrawal from the Rome Statute has any effect on the applicability and enforceability of Republic Act 9851, whether there is a violation of the principle of complementarity, whether Republic Act 9851 permits the application of the principle of complementarity, whether the principle of complementarity can be waived solely upon the discretion of the executive, whether the principle of complementarity can be viewed for acts committed while the Rome Statute was enforced in the Philippines. So, unahin natin, magbigay tayo ng paliwanagan. Ano bang ibig sabihin? Ang tanong ng Supreme Court ay kung pwede pa ba mag-exercise ng power ang Supreme Court natin sa kabila ng katotohanan na nagpapatuloy ang proceedings ng International Criminal Court kay Rodrigo Roa Duterte at saka siyempre kasama rin si Bato. Kasama rin iba kung sinong gusto nila isasama. Tapos A, whether the ICC possesses and may exercise exclusive jurisdiction over the case under the person of former President Rodrigo Roa Duterte. So sa tanong na to, ang katotohanan ng buhay ay nag-exercise na ng exclusive jurisdiction ng ICC. Nandun si Duterte. Ang tanong na yan ay tanging ICC lamang ang pwede makapagsagot at hindi pwede makialam ang ating Supreme Court. Maliban na lamang kung apektado ang Pilipinas, apektado kung si Duterte nasa loob pa ng Pilipinas, pwedeng mag-assert ng power ang ating Supreme Court. So, ibig sabihin, kasi si Bato ay andito pa sa Pilipinas, i-assert ng Supreme Court natin ang power ng Supreme Court natin kung patungkol kay Bato ang pag-uusapan. Pero pag patungkol kay Duterte, nandoon na kasi siya. So, hindi niya pwede ma-exercise ang power para sabihin pauwiin si Duterte. Tanging ICC lamang ang may kapangyarihan para sa ganun. So kung sasabihin, halimbawa ang tanong, pwede ba ang Supreme Court natin magsasabi na nakidnap si Duterte? Yes, pwede. Pero hindi pwede maipatupad sa ICC. Kasi merong tinatawag na jurisdiction. Ang jurisdiction ng Supreme Court natin hanggang sa pagsasabi kung kidnapping ba yun o hindi, o illegal bang aresto kay Duterte o hindi. Hanggang doon lang. Pero kung masabi man nila na hindi ito legal, ay hindi rin mapapatupad kasi hindi saklaw ng Supreme Court natin ang ICC. May tinatawag po na prinsipyo na sinasabi, bono detente. Ibig sabihin, good detention. Wala na silang pakialam ang ICC kung paano hinuli si Duterte. Good detention. So ngayon, sa pakialam ng Supreme Court natin, mapipilitan ito magdesisyon kung ang pag-aresto kay Duterte ay legal or illegal. Pero ang katayuan ko dyan, masasabi ko, illegal po. Bakit? Unang-una, alam na ng Supreme Court natin
na ang tanging legal na pag-aresto sa mga tao kahit sinong tao sa Pilipinas ay tanging kung may warrant of arrest na pinalabas ang lokal na korte natin. Yan lamang ang tangi pwedeng susundin except sa mga contempt order ng House of Representatives tsaka Senate. So ngayon, ano naman ang tingin sa ICC? Ang tingin po ng ating konstitusyon sa mga warrant of arrest ng ICC, warrant of arrest na kung anong pinapatupad ng Interpol, kung ibang mga bansa, ang tingin natin ay wala yan. Walang epekto sa atin yan. Kailangan muna may tinatawag na recognition of judgment. Ipa-recognize muna sa korte sa Pilipinas ang mga isang order sa ibang bansa bago niyan ipapatupad sa ating bansa. Example, itong alam ng mga karamihan ng abogado. Bakit? Paano, ang tanong ko sa inyo, paano maipapatupad ang divorce sa Japan o sa Amerika o sa ibang bansa, sa Singapore? Paano maipapatupad sa Pilipinas? Di ba may tinatawag kayo mga panyero na recognition of judgment? Ibig sabihin, hindi nyo maipapatupad ang divorce dito sa Pilipinas. Dadaan pa kayo sa korte na lokal. At ang korte na lokal ang magsasabi kung igagalang ng ating bansa o hindi. In the same manner, ganun din ang prinsipyo sa warrant of arrest na pinalabas sa labas ng bansa natin. Kailangan i-recognize muna yung judgment of arrest bago mo ipatupad sa Pilipinas. Kaya ganun ang dahilan na isa sa mga klarong dahilan para malaman ninyo hindi pwede ipatupad ang warrant of arrest ng ICC sa loob ng Pilipinas. Maliban na lamang kung dumaan sa ating korte. Ganun lamang po yung kasimple. Tapos, may tanong dito sa Supreme Court na gusto niya ipasagot sa sa grupo nila ni Bato at grupo nila ni Remulla. Ang tanong, kung ang Rome Statute ba ay may epekto sa pag-apply o pagpapatupad ng tinatawag na batas na Republic Act 9851. Okay, pag-usapan natin ang 9851. Sa Section 17 ng Republic Act 9851, nagsasabi doon, jurisdiction. Magkaroon ng jurisdiction ang Pilipinas gamit ang batas na Republic Act 9851 kung ang biktima ay Pilipino sa crimes against humanity. Kung ang akusado ay Pilipino. Number 3, kung ang akusado o ang krimen ay dito ginawa sa Pilipinas. Yan lamang po ang tatlo. Pangatlo, ang sunod na utos nitong jurisdiction issue sa Section 17 ng Republic Act 9851 ay nagsasabi, ang Pilipinas ay pwede nilang ipaubaya sa ibang bansa o international body ang paglilitis, pag-imbestiga at pagsentensya o paghusga sa mga kaso na crime against humanity. Kung mayroong ibang international tribunal o ibang bansa na nagpapatuloy ng investigasyon sa kaso na dapat sana ay may jurisdiction ng Pilipinas. Yan ang sinasabi. Ngayon, kapag nagdesisyon ang Pilipinas na ipaubaya ang kanilang jurisdiksyon sa ilalim ng 9851, ay pwede nilang ipaubaya, pwede nilang isuko, surrender, or i-extradite ang taong concerned, ang akusado. Pero kailangan dapat ito'y nakasunod sa tratado o treaty kung meron man, adi kaya international treaty or treaty or extradition treaty. Ganun po ang sinasabi sa 9851. Ang tanong, pag-usapan natin ng International Criminal Court, pwede ba ipatupad? Sa gamit nito na pwede ba natin isuko, isurrender? Sagot, hindi po pwede. Bakit? Hindi tayo member ng International Criminal Court dahil lumabas na tayo. Bagkus wala tayong treaty sa International Criminal Court, wala tayong treaty diyan na susundin ang tinatawag na Rome Statute. Kung wala, hindi pwede isuko, hindi pwede surrender. Number 2, kung pag-usapan extradition, hindi pwede extradite ang tao. Wala ngang treaty sa ICC. Walang kasunduan ang Pilipinas sa ICC kasi na-withdraw na yun, matagal na.
So ngayon, may sinasabi kayo, halimbawa, pwedeng isuko. Ano ang pamamaraan ng pagsuko? Ladies and gentlemen, hindi po pwede manghuli na lang na walang warrant of arrest. Manghuli na lang at isuko mo. So, kailangan dadaan ka ng lokal na korte. So, mag-apply sila ni Remulla o kung sino man DOJ sa lokal na korte. Mag-apply sila ng warrant of arrest laban kay Bato. So, ngayon, paano i-recognize ng korte natin ang warrant of arrest ng ICC kung hindi ito i-recognize dahil hindi naman tayo membro? Yan ang malaking problema ninyo. Kaya, suma total, hindi nyo maipapatupad ang warrant of arrest ng ICC sa Pilipinas. Napatupad nyo lang dahil pinilit ninyo, sinuway ninyo ang batas ng Pilipinas na ang pwede lamang arestuhin ay yung kung merong probable cause na dinetermina ng personal ng isang judge natin sa pamamagitan ng testimonya ng nagrereklamo at kanyang mga testigo. So, klarong-klaro yan. So, ngayon, yan ang magiging sagot yan. So, may sub-question. Paano naman? Paano naman meron tinatawag na preliminary examination na nangyari bago tuluyan naging hindi member ang Pilipinas? Ang preliminary examination po ay nilabas noong February 8, 2018. Tapos, hindi na tayo member ng March 17, 2019. So, epektibo pa ba yun? Ang sagot yan, hindi po siya maging epektibo kahit sabihin pa natin na iyan ay isang any matter under consideration by the court sa ilalim ng Article 127, paragraph 2 ng Rome Statute. Bakit po? Kasi ang any matter, hindi naman nagsasabi na iyon ay nagbibigay ng kapangyarihan sa ICC na husgahan ang tao, husgahan si Duterte, husgahan si Bato, at lilitisin. Alalahanin niyo po, sa ilalim po ng prinsipyo ng batas ng criminal law, ang lahat ng mga batas na nagpaparusa ay dapat klaro. Kailangan may batas na katumbas. Dapat naging batas. So ang tanong, may batas ba nagsasabi na ang tinatawag na preliminary examination ay magagamit mo bilang pag-aresto, bilang paglilitis, at bilang paghusga? Wala pang sinasabi. So kung wala sinasabi, hindi po natin pwede gamitin. Ganun lamang po. Tapos isa naman, whether the principle of complementarity can be waived for acts committed while the Rome Statute was enforced in the Philippines. Ito, principle of complementarity, hindi pa rin pwede i-waive kahit member pa ng ang Pilipinas ng Rome Statute. Bakit? Mismo ang Rome Statute nagsasabi na papasok lamang ang ICC kung as a last resort, kung ayaw ng Pilipinas ang isang kaso patakbuhin o lilitisin. Kaya mag-apply pa rin ang prinsipyo ng complementarity kahit na kahit na mag-waive pa ang Pilipinas. Na habang member pa tayo ng Rome Statute o ng International Criminal Court. O sa susunod na tanong ng Supreme Court, whether the existence and or exercise of jurisdiction by the ICC is to the exclusion of all other tribunals, including this court. So, sa sagot nito, sa ngayon na nag-exercise ang ICC, pwede pa ang Pilipinas, sana kung member pa ang Pilipinas, pwede pa ang Pilipinas mag-motion na hayaan na lang sa Pilipinas ang paglilitis kay Duterte. Pero hindi nyo na magagawa kayo niyan. Dahil hindi na ito member ng ICC at hindi na ito member ng Rome Statute. Ganun lang po simple ang sagot dyan. Sunod na tanong ng Supreme Court, whether Article 127, Paragraph 2 of the Rome Statute imposes a continuing obligation on the Philippines to operate with the ICC in relation to investigation initiated prior to its withdrawal. Ang sagot dyan, yes, may obligasyon pang Pilipinas magkipag-cooperate sa ICC sa investigasyon na inumpisahan bago ito tuluyan nag-withdraw. Bakit? Investigation yan eh. Kasama niyan, kasunod ay paglilitis. Pero hindi mo yan magagamit sa examination. Ibang examination, ibang investigation. Ganun ako kasimple. Kaya binanggit ko na kanina,
hindi mo makonsider as part of the investigatory power or prosecutorial power or the trial power or the sentencing power ang examination. Tanging investigation lang ang pwede. Bakit? Anong diferensya? Yung examination po ay yung office of the prosecutor ay sila-sila lamang ang gumagawa, mag-imbestiga. Parang sistema lang yan na pulis. Nag-imbestiga pulis. Wala siyang, hindi pa na sinampa sa piskal. Pag hindi pinasampa sa piskal, wala pang investigation na mangyari. Kaya hindi mo maipapatuloy ang kaso kung hindi pa natanggap ng piskal. Dito, parang pulis itong office of the prosecutor na hindi pa nila sinasampa, naghahanap pa sila ng ebidensya. Kung sinampa nila, dapat may power to investigate ang Rome Statute o ang ICC. Pero nito, nung sinampa nila ang investigation request, ay panahon na hindi na po kasapi ang Pilipinas ng Rome Statute. Kaya dapat i-dismiss na yung kasong yan. Next, may tanong sa Supreme Court natin, whether any further action from the court may be characterized as encroachment upon or interference with the prerogative of the executive branch to handle matters relating to foreign policy or relations of policy. Ang sagot ko dyan, hindi po magkaroon ng interference o pagkontra ang korte natin kung magpapalabas ito. Halimbawa, ng utos na yung pag-aresto kay Duterte ay illegal at kidnapping yun. Pero hindi naman yun makaapekta sa Supreme Court, ay hindi makaapekta sa ICC dahil wala nang pakialam ang ICC kung paano inaresto si Duterte. Pero ito ay hindi kapangyarihan. Wala pong power ang executive branch natin o ang president na matatapakan ang korte kasi walang power to arrest ang executive. Ang may power to arrest lang ang court. Oy, ang mga abogado na kinig sa akin, intindihan itong sinasabi ko. Tapos sunod na tanong, whether any further action from the court may be regarded as violation of international obligation or an interference with the Philippines foreign relation. Sagot, hindi po ang magiging action. All right, pwede mo sabihin, depende sa action, pero hindi naman natin alam kung anong action, pero kahit anong action, basta fair and reasonable na konektado sa issue, ay hindi magiging paglabag sa international obligation natin. Kasi alam naman ng Supreme Court natin ang limitation nito. At hindi ito pwede makialam sa jurisdiction ng International Criminal Court. Ang kasunod na taong, whether a writ of habeas corpus must be issued. Ito naman, writ of habeas corpus, issue din ito kay Duterte case. Ito issue din kay Bato. Ang tanong dito, pwede mag-issue ng habeas corpus, pero hindi pwede mag-effective. Kailangan i-issue ng Supreme Court as a symbolic power para ipakita na lamang na may power ang Supreme Court. Pero hindi nito ng Supreme Court pipilitin na dalhin pa ang katawan ni Duterte sa Pilipinas sapagkat hindi nito pwede saklawan ang kapangyarihan ng International Criminal Court. So letter A, whether the requisites under Rule 102 Section 3 of the Rules of Court have been sufficiently established. Whether a party was arrested in accordance with international and domestic laws. So sufficiently established po yan. Tapos, was arrested in accordance? No. Ang sagot dito, no, it is not in accordance with international and domestic laws. Kung domestic laws, kailangan meron tayong lokal na korte mag-issue ng warrant of arrest bago ma-arrestuhin si Duterte o si Batuman. Kung international, hindi pwedeng international didirekta na aresto sa kahit sinong mamamayan sa Pilipinas. Kailangan dumaan sila sa korte at iparecognize muna nila sa lokal na korte natin ang kanilang warrant of arrest. Walang pinag-iba yan sa recognition of judgment. So, number 1, whether the request received by the respondents from Interpol may be characterized as red notice o diffusion. Walang problema kung red notice o diffusion kasi ang nabasa ko sa United States of America, sa Europe, wala pong bansa na nagbibigay na sasabihin lang kung may red notice na pwede arestuhin. Hindi nila ginagawa yon. Hinayaan lang, red notice, parang isang informasyon. May kaso ka pala, hindi naman namin kayo arestuhin. Ganun lang po sa ibang bansa. Ganun din sa Amerika. Sa Pilipinas, nagpapaloko kasi mayroon silang motibo, political motive, na gusto nila manalo sa election sa 2028. Kaya para manalo,
kailangan tanggalin mo, pahiyain mo si Duterte ng husto at saka si Sara. Ganun lamang po, kasimple lang yan. Number 2, whether diffusion or red notice is enforceable within Philippines jurisdiction as a domestic warrant. No, hindi pwede ba enforce? Kasi only it can be enforced. Ulitin ko, ang red notice pwede ma-enforce basta dadaan muna ng lokal na korte natin. Kung kikilalanin ng korte natin. At kung kilalanin, I doubt, hindi po kilalanin. Kasi ang kilalanin lang yan ay yung hindi red notice, kundi yung warrant of arrest na inisyu ng korte. Ang red notice, hindi naman warrant of arrest yan. Number 3, whether the text of the request sent by Interpol to the Philippine Center for Transnational Crime was sufficient to effect this, hindi po pwede. Ang sagot yan, bakit hindi pwede? Dahil tanging warrant of arrest lamang ng lokal na korte natin ang pwedeng igagalang. At ang lahat ng warrant of arrest na galing Amerika, galing sa ibang bansa, ay dadaan pa sa ating korte. I-recognize muna na bilang judgment yung mga warrant of arrest na pinalabas ng ibang bansa at ibang tribunal. Number 2, whether the imprisonment or restraint of Duterte is without any legal authority, it has no legal authority. Inulit ko nang ulitin ko rin ulit. Sapagkat hindi dumaan sa judge natin sa ating lokal na korte na sa ating konstitusyon sa Section 2, Article 3, warrant of arrest shall issue only upon probable cause to be determined personally by the judge upon examination of the complainant and the witnesses to be produced, particularly describing the place to be searched and the place and things to be and the persons and things to be seized. Persons to be arrested. Number 1, whether a priority detention by the ICC by virtue of either a red notice of diffusion and without a warrant of arrest issued by the Philippine Court in accordance with Article 3, Section 2 of the is legal. Ang detention sa doon kasi wala na si Duterte sa ating jurisdiction, hindi na natin masabi na illegal. Kundi ang may hawak na siya ng ICC na yun. Sang-ayon din sa international principle na nagsasabi, bono detente, walang pakialam ang ICC sa kanilang kung paano inaresto si Duterte. Ang pakialam nila, basta kay in good faith sila pag-detain kay Duterte. Kaya yan ang sagot dyan. Sunod, whether the government may be considered to have surrendered or extradited Iparari to the ICC, hindi po pwede masabihin na na-surrender siya o na-extradite. Bakit? Kasi kinidnap lamang siya at binato roon sa The Hague sa pamamagitan ng eroplano at pag-aresto na hindi dumaan sa extradition proceedings at hindi daan sa surrender proceedings. Ang surrender proceedings po, hindi po yan pwede gagawin ng mga aresto kayo ng tao at surrender mo. Kailangan dumaan ka sa korte, humingi ka ng warrant of arrest sa korte bago mo arestuhin ng tao. Whether, sabi ang sunod na tanong, whether the arrest of a PRRD violated his constitutional and statutory rights. Yes, it's very clear na nalabag ang constitutional rights at statutory rights ni Duterte. Constitutional rights niya sa pag-arrest ay pwede lamang sa arestuhin kung mayroong warrant of arrest na pinalabas ang lokal na korte natin. At kasama rin sa statutory rights niya na dapat may proseso sundin bago siya arestuhin. B, whether the provisions of the Rome Statute apply in the apprehension and the arrest of a PRRD, whether Article 59 thereof will be considered as a right of the accused. Whether, number 2, whether Article 59 thereof, which outlines the procedure that state parties must follow in the arrest and procedure was violated. Whether such irregularities, assuming any, have an effect on the existence of or of the exercise of jurisdiction by the ICC. O, sagutin muna natin. Number 1, whether Article 59 thereof will be considered as a right of the accused. Yes, it is considered as a right of the accused because it also orders that Duterte must be submitted first to the local court and the local court will observe all due process rights of Duterte. Ganun lang kasimple. And if they are enforcing it, although mali, ay dapat in-observe nila. Pero hindi na muna dadaan dyan. Ang kailangan dadaan muna sa recognition of warrant of arrest at through the court dapat mag-apply muna sila ng recognition of the arrest order sa ating korte bago ma-enforce ang court. Kagaya sa divorce decree ng ibang korte sa ibang bansa, hindi pwede ipatupad sa Pilipinas maliban na lamang kung humingi sa lokal na court natin ng judicial recognition. So, sa Article 59, although nag-utos yan,
na nagsasabi na idaan sa lokal na korte ang arestado ay considered legal right din na accused yan, saka sakali hindi nyo susundin ang lokal na karapatan. So whether Article 59, sabi ng tunod na tanong, whether Article 59 was violated. Yes, nilabag ang Article 59 kasi hindi nila sinuko muna sa Korte si Duterte. Simple lang, ang utos ng Article 59, idaan sa local court natin. Number 3, whether such irregularities, assuming any have an effect on the existence or exercise jurisdiction by the effect. Ako tanungin mo, yung irregularity na yan ay wala ng epekto at magpapatuloy pa rin ang ICC sa kanilang jurisdiction. Kasi bono detente ang prinsipyo dyan. Wala na pakialam ang ICC kung paano si Duterte inaresto. Kaya, magpatuloy pa rin niya si Duterte doon na hawak ng ICC. And because of that, sisihin niyo si Marcos. Siya nagparesto. Sisihin niyo si Remulla na siya nagsasabi na pwede. Hindi po pwede yan. Next, whether Section 17 of Republic Act 1951 renders the procedure observed in the arrest of a party valid? No, my answer is no, it did not render the arrest valid. Bakit? Hindi nga sinunod ang Section 17 1951 na nag-utos na dapat pwede mo gawin yan ang surrender kung idaan mo muna sa korte. Aristuhin mo na. Humingi ka mo ng warrant of arrest sa korte bago mo isurrender. Aristuhin mo. Kung mayroon kang warrant galing sa lokal na korte at pag-aristo, saka mo isusuko. Ganun ang proseso niyan. Tapos dito, renders the procedure observed in the arrest. Ang procedure sa arrest valid ay hindi pwede magiging valid. Pangalawa kong rason ay sapagkat wala na pong treaty ang Pilipinas sa ICC kaya hindi nila pwede aristuhin at pasukuin si Duterte. Ganun lang ako kasimple. Kaya yan ang sagot ko kung ako po, ang partido ko, ako sasagot dito. So yan po lahat ng sagot natin ay pinukos ni Remulla ang isyo diyan sa warrant of arrest laban kay Bato. Bakit? Gusto nilang mawala sa isip ng tao itong mali-malitang pera, 56 billion ang lahat na binigay ni Saldico kay BBM. Kakahiya ka BBM, dapat nag-resign ka na. At ang isa pang pangligaw nila, kunwari nagpalabas sila ng intel tracker, mga police tracker teams na abangan kung saan si Diskaya. Bakit nagtatago ba si Mrs. Diskaya? Wala ko nabalitaan na nagtatago ito. Pangalawa, hindi nyo ka nahuli si Bantag. Bakit si Mrs. Kaya pa? Mga bubo sa inyo. Kaya ginagawa nilang diskarte para mawala sa isip ng tao yung ang kumakampi na lang sa inyo, yung mga si Enzo Recto. Di ba? Sino pa? Yung iba-iba pa na mga kumakampi kay BBM. Na dahil ayaw lang kay Duterte, kinakampihan na si BBM. Kabastos naman ng mga ugali na yan. Okay? Kaya ikaw, Search Adventures, huwag ka magpadala sa mga bulong-bulong ng mga mali. Ito naman. Ito, klaro ito, kay inamin mismo ni Vince Dizon na ang mga ghost projects ay nangyari lamang sa panahon ni Duterte, panahon ni Marcos, hindi sa panahon ni Duterte. Kaya mga loko-loko itong mga maka-Marcos at saka maka-kaliwa, maka-dilaw, maka-pink, lahat ng mga pagnanakaw, lagi nila kinakamit si Duterte na walang kinalaman si Duterte dito. Pakinggan ninyo ang tanong ni Chis Escudero kay Secretary Vince Dizon. Ito, presenta ko. Pakinggan ninyo. Hindi na ako magsasalita. Let the evidence speak for itself. Ayan. Ang tawag dyan, res ipsa loquitur. Let the evidence speak for itself. At base sa kanilang initial na pag-aaral, mga anong taon na may pinakamaraming ghost projects na na-identify nilang 8,000 proyekto out of 30,000? Hindi makasagot. Hindi pa ho nila masabi ngayon dahil ongoing pa rin po ang validation nitong 8,000 na projects po. Doon sa na-identify po lamang na 421 initially, anong taon po karamihan ito?
Alam ko po na ang saklaw na period ay 2018 hanggang 2025. Ang tinatanong ko po, ano pong taon karamihan ang may nakita kayo? Mga 2023 and 2024 po ang peak o pinakamaraming out of this 421 suspected. Na tumutugma sa naunang talumpati, kung naalala ko ng tama, ng ating kasamahan at Senate President Pro Tem, na si Senator Ping Lacson, sa kanyang talumpati na dineliver dito sa plenaryo ng Senado. Ulitin natin para klaro ha. Ulitin natin para klaro na ang mga ghost projects ay nangyari lamang doong 2023 tsaka 2024 na kung saan panahon ni Marcos. At base sa kanilang initial na pag-aaral, mga anong taon na may pinakamaraming ghost projects na sa na-identify nilang 8,000 proyekto out of 30,000? Ano sagot? Hindi pa ho nila masabi ngayon dahil ongoing pa rin po ang validation nitong 8,000 na projects po. Doon sa na-identify po lamang na 421 initially, anong taon po karamihan ito? Alam ko po na ang saklaw na period ay 2018 hanggang 2025. Ang tinatanong ko po, ano pong taon karamihan ang may nakita kayo? Mga 2023 and 2024 po ang peak o pinakamaraming out of this 421 suspected. Na tumutugma sa naunang talumpati, kung naalala ko ng tama, ng ating kasamahan at Senate President Pro Tem, na si Senator Ping Lacson, sa kanyang talumpati na dineliver dito sa plenaryo ng Senado. Yan klaro, 2023 hanggang at saka 2024. So, yan po ang katibayan ko na yung mga makabibiim dito ng mga troll ay namimilit. Namimilit. Anong pinipilit nila? Ito, ang sasabihin ko, unang-una, ulitin ko lang. Ulitin ko lang. Antayin na lang natin sigurado ako, antayin na natin decision ng Supreme Court natin. At sigurado nito ma-vindicated ako. Tapos, sino pa ba iba? Tumpak Idol. So, huwag kayo maniwala kay Conti. Puro yan. Puro kalukuhan pinagsasabi niyan. Nanluluko lang. Si Conte, buti ngayon tumatahimik na si Joel Butoyan eh. Nikidi, kailangan nila ipadala si Bato. Kasi sa gabal siya. Okay. Alam mo, hindi rin, mamaya natin sa sunod natin pag-usapan impeachment ni Sara Cuno. Alden Soliana, attorney, mag-ingat ka. Okay po, mag-ingat po tayo. Fidel Mercado, good evening. Attorney Kausing, God protect you and guide you always. Andre Casinillo, ito wala to, hindi ko basahin, puro si Andre Casinillo. Bata ito ni Romualdez. Kidnapping ang kaso nila sa Supreme, patay sila. Kidnapping talaga yan. Palabas ng issue ang ng utos ng Supreme Court. Dapat pala, Dr. Kasing, kasama ka sa legal team ni Digong at Bato. Ay, awan ko lang, kung kukunin lang ko as advisor, pwede yan. Fidel Mercado, good evening po. Tapos, Edhay Lumago, gago talaga itong admin. Kado mas gago mga general. BBBB, constitutional issue po, lumalabas, attorney. This is constitution on the go. Constitution pong aking pinaglalaban dito. Katuto, kahit walang kasunduan at kahit pa kumalas ang bansa sa ICC, basta gamitan lang nila ng bendalo. Bendalo talaga sila. K3RO, hanggat payag ang kasundaluhan at kapulisan at Supreme Court at mga tao na mamumuno ang gumagamit ng droga sa bansang Pilipinas, sabi ng kapatid niya ay walang mangyayari. Hawak niya lahat. Jenny Patoy, sir, may tanong ako. Halimbawa, kung si BP ay mag-resign bilang BP, pwede pa ba tumakbo pagka-president? Pwede. Pwede siya tumakbo pagka-president. Abisja, dihado talaga ang Duterte, sir. Toto, mukhang ma-impeach na rin si Sara. Hindi nila kayang i-impeach.
Papaliwanag ko sa iyo sa sunod na vlog. Tapos ilalabas po yung arrest warrant sa media, SOCMED, vloggers at diba kung totoo talagang meron. O nga, dapat ipalabas na kung talagang meron. Tapos Danilo De Vera, boss, ask ko lang, maniwala ka ba na si General Bantag ang nagpatumba kay Percy Lapid? Naniwala pa ako na si Bantag ang nagpatumba kasi hawak kong ebidensya at siya ang tinuturo. Pero pwede rin posible na si Marcos sa likod niya nagutos. Kasi nung that time, tinitira lagi ni Percy si BBM. Tapos, abis niya, bakit parang hindi nila madesisyonan ng Supreme Court? Natakot ang Supreme Court eh. Sa totoong kwento lang, takot ng mga justice. Ilabas mo sa media, SOCMED, vloggers. Ilabas nyo na ang ilabas mo na Rimulya kung totoong meron. Tabita Portillo, good PM sir. Ron Robert Go, pambayad na naman. At base sa kanilang initial na pag-aaral, Ulitin na. mga anong taon na may pinakamaraming ghost projects Ulitin lang natin. sa na-identify nilang 8,000 proyekto out of 30,000? Ayan. Hindi makasagot. Hindi pa ho nila masabi ngayon dahil ongoing pa rin po ang validation nitong 8,000 na projects po. Doon sa na-identify po lamang na 421 initially, anong taon po karamihan ito? Ayan. Alam ko po na ang saklaw na period ay 2018 hanggang 2025. Ang tinatanong ko po, ano pong taon karamihan ang may nakita kayo? Mga 2023 and 2024 po ang peak o pinakamaraming out of this 421 suspected. Na tumutugma sa naunang talumpati, kung naalala ko ng tama, ng ating kasamahan at Senate President Pro Tem na si Senator Ping Lacson sa kanyang talumpati na dineliver dito sa plenaryo ng Senado. Yan yan ang pinaka confirmation. Patuloy lang kubati. Ron Robert, pambayad na naman. Good PM sir. Good evening, Attorney Toto, Engineer Toto, Tirador, Kausing. Ron Robert Go, 2026 budget, may insertion na naman para sa impeachment money. Ditiwan natin yan. Ron Robert Go, ang ICC ay isang political tool for persecution. Totoo ka, ganun ang nangyari nga eh. Dread heaven, hell impeach BBM now, he is civil liar. Tapos Ron Robert Go, sir naman, natatakot si Bato, kaya lang kidnapin siya. Dread heaven, drill heaven, Congress must impeach Evil now. Merjan Distresa, magandang gabi po sa aming matikas na attorney. Salamat, Merjan. Alam mo si Merjan, yung kaso, lahat ng kaso niya, pinanalo ko eh. Kaya ganun lang, tsaka salamat sa akin eh. Yan, Romel Bengson. Naimbag gabi, mga kamsat ko. Dirtok na ikaw talaga ang idol ko sa usaping legal, sa usaping batas. Long live. Ron Robert Go, aray ko. 22,000 classroom, naging 22. Yan, si BBM. Pero hindi nyo naman masisisi si BBM at saka si Sara ng panahon niya, kukunti din. Alam bakit? Kasi mga congressmen gusto nila i-flood control ang project. Wala ubusan na ng pera kaya hindi napatupad ang classrooms. Kaya pagpasensya na si BBM. Ka 22 lang napatupad. Kasi inubos sa flood control ang pera. Dapat di BBM i-host ng wow mali. PDIC. Hindi pa naibalik ang PDIC na 117 billion. Ang PhilHealth lang pinapabalik. Ang reserve ng GSIS, hindi pa naibalik. Grabe, anak ng topa, sabi ni Ron Robert Go. Tapos Andre, buhay ka pa. Rebel Banks, prayer for safety, Dr. Attorney. Just pray for my happy birthday. I will be celebrating my birthday on Wednesday. December 10, kaya Berteni pangalan ko, Berteni. Patong-patong. Yan. Tapos Robert Gold, linamas ni Llamas ang ni Risa Hontiveros. Nako. Sa totoo ba yan, Ronald? Totoo ba yan na kayo daw tinuturo lagi na nagkalibin kayo ni Senator Risa Hontiveros? Si Brad Albert Ingito, long live ka, attorney. Romel Bengson, konti lang maniwala dyan kay Conte.
BBB, mas mayaman pa sa ordinaryong abogado yan si Sir Toto. Baka ikaw ang magbubuti. Halika, marami akong buti. Ah, tapos, dead or arrival, Abuti de Barcos, Mr. Teki Tot, Doc Toto, ang ombudsman lang ba ang may pwede magkaso kina Romualdez? Di ba pwede public initiative? Sa todo lang pwede rin public. Maghanap tayo ng ebidensya, bigyan nyo ko ebidensya at ako magsasampa ng kaso. Sana may kapag-contact sa akin si Saldico para ako na gumawa ng kaso. Totoo kasing babalik na din yan, sundalo, pag wala nang mapiga ang Pilipino. Tapos Leon Pilinia, bakit si Bonjing pati parati nagsasalita para sa korte? Nagkukunwari yan, sabi na daw, maaresto na daw si Bong Revilla ngayong December. Grabe ito kung magsalita, akala mo. Pati parestuhin na rin si Jesus Cordero, si Joel Villanueva, sino pa iba? Si Nancy Binay, si Grace Po, si Mark Villar. Naku, lahat ng mga pro Duterte, iparesto niya. Ano ngayon ang lalabas? Di sa 2028 wala nang buboto sa inyo ng mga pro Duterte. BBB, ang unang dalawang letra ng salitang magnanakaw ay MA, ay ma. Ang mga ninuno ng Martin ay ma. Marcos Marin. Yan lang. Mamamatay kayo lahat. Mandarambong kayo. Tapos tandaan, wala na, no? Walang problema. walang mga sa buhay ninyo. Pero ito lang sa akin. Okay? Ito naman, hindi ang gusto ko lang mangyari, bakit hindi nyo hulihin? Pati kay Harry Roque, napalpak na naman kayo. Akala nyo na mahuli na? Hindi nyo kayang hulihin yan. Sa sunod ko na ang lumalabas pa kasi po, bubo si Remulla. Ang bright lang dyan yung kanyang classmate na si Marvic Leonin. Si Remulla, bobo. Lahat ng binabanggit mo hindi nangyayari. Kakahiya ka. May 30 tons of gold pa. Tapos ipabalik dapat yung 30 tons of gold. Sabi ni si Divisius, Sir Dr. Kausing, good eve. Pwede po ba shout out ang mga friend ko from Texas, Solid Duterte, Elsa, Kinuan, and Dixon Mayas. Wow, shout out sa inyo. Tapos Dr. Kausing, good eve. Ayun, nabanggit ko na po. Ngayon, paano ba natin gagawin? Hindi ko na binabasa si Andy Casinillo. Mga maawa po ako sa iyo, Andy Casinillo. Walang kwenta binabanggit niyo po. At hindi po naayon sa batas ang binabanggit niyo po. Pasensya ka na. Okay, sino pa bang iba? Yung Maharlika Fans, paano nangyari? Hanggang dyan lang muna tayo. Magandang gabi po sa inyong bayan. So, Attorney Abad, magandang gabi.